Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong talagang sinasabing ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, yung sobrang paggamit ng puwersa ng kapulisan at sinasabing political harassment ang nangyayari, lalo kung ikaw ay kaalyado ng mga Duterte. Ito po, sa kabila nun, sumagot naman po mga tambay ang mga kapitapitagan po na napakalaki po ng naitutulong sa bansa yata itong mga representative po ng Kamara. Painggan po natin sa balita at komentuhan po natin ang mga sinasabi po at pagkundina ng mga representative po ng Kamara, mga katambay. Hinikayat ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte na respetuhin ang rule of law. Ito ay matapos tuligsain ng pangalawang Pangulo ang anyay paggamit ng dahas sa pagsisilbi ng warrant of arrest at pagtugis kay Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Humingi rin ito ng tawad sa mga miyembro ng religious group na anyay hinikayat at kinausap niyang iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, malinaw na paglihis ito sa pangunahing issue na hindi pagpapasakop sa batas ni Kibuloy. Anya, ang dapat pagtuunan ng pansin ni VP Duterte ay pagtiyak na haharap ang kaalyado nito sa hustisya. Batay naman kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ginagawa lamang ng Philippine National Police o PNP ang trabaho nitong pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Kibuloy at mga kasamahan nitong nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Nagpasa rin naman si House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Benny Abante kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ipahayag ng dating punong ehekutibo na hindi pa kailanman nakaranas ang bansa ng ganitong tragic o kalunos-lunos na kalagayan dahil sa pagtapak sa karapatang pantao at paglapastangan sa batas. Nakisimpatya rin ang dating Pangulo sa mga miyembro ng KOJC dahil sa anyay pagiging biktima ng political harassment, persecution, karahasan at pag-abuso ng otoridad. Ayon kay Congressman Abante, ironic na nagsasalita ang dating Pangulo para ipagtanggol ang karapatan ng kanyang kaibigan, gayong hindi nito pinahalagahan ang mga karapatan noong panahon ng anti-drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Rosa Licos, UNTV News in Red. Nakita niyo po ang mga kapitapitagan po, mga representative po ng Kamara, mga katambay. Talagang matindi na po. Sila po ay nagtatrabaho po yata talagang para sa pabagsakin o ipolitika ang mga Duterte. Nakita naman po natin ang sitwasyon kung paano po sila gumamit ng dahas. Napapanood po natin kahit sa ating mainstream media at lalo sa social media, mga katambay, na yung paggamit po ng puwersa ng kapulisan. Ikaw ba naman, magse-serve ka lang ng warrant, parang ang kukunin mo isang terorista at talagang ito'y delikado ang mga buhay ng mga kapulisan na parang ito ay merong napakarami o sinasabing private army. Di ba itong nangyayari sitwasyon na ito? Dito po sa Davao, yung ginawa po nilang halos dalhin mo na ron kung ilang batalyon, 2,000 na kapulisan lang ang magse-serve ng warrant of arrest. Kaya para sabihan ng mga kapitapitagan natin, ang mga congressman, katulad po ni J. Kong Hoon at si Paulo Ortega at si Benny Abante, itong mga representative, at ito pang si Benny Abante, si Representative Abante, ay talagang inungkat pa at ibinalik pa doon sa sinasabing war on drugs ng dating Pangulong Duterte, na ito po ay talagang iniimbestigahan nila. Iniimbestigahan po nila ito, yung war on drugs sa Kamara. Pero merong isang Benny Abante na antimano nagsasalita po na hindi pa tapos yung investigahan nila, yung investigation nila, pero meron na po siyang konklusyon na masama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa war on drug. Kaya malabo kayong puntahan dyan eh. Kahit imbitahan nyo yan, si dating Pangulong Duterte sa Kamara para sa investigasyon ng war on drugs, antimano, kayo na mismong ma-representative, hindi parehas
Antimano, nagbibigay agad kayo ng judgment na masama ang ginawa nitong dating Pangulong Duterte. Pero kaming mamamayan, katulad ni Kamano, tinanong nyo ba kami kung ano naman ang tingin namin sa ginawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Tinanong nyo ba mga Pilipino? Nag-survey man lang ba kayo sa amin? Mga congressman, nagpa-survey ba kayo? Di ba hindi? Kayo lang ang nagko-conclude kung ano ang dapat nyo sabihin sa isip nyo. Di ba? Kukunti lang kayo mga representative. Ikumpara nyo sa amin na botante. 300 plus lang kayo mga representative. Ikumpara mo sa 100 milyon na mga Pilipino. Di ba? Mahigit 100 milyon. Kaya hiyang-hiya naman tayo dito sa mga congressman. Saka kukundinahin mo pa at babatikusin mo pa ang dalawang napakagagaling na lingkod bayan ng Pilipinas, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte na isang magaling na abogado at magaling na huwes at napakagaling na ginawa sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. At ang sasabihin ko naman, komento ni Kamanong, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho kayo. Lahat ng congressman nagtatrabaho, hindi tinatrabaho pamumulitika. Real talk tayo mga tambay. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, nangyayari rin ba ito? Itong mga ganitong harassment? Yung mga ganitong harassment na magpapadala ang isang presidente, uutusan niya ang ginagawa ng PNP chief at ng DILG secretary na ganito ang paggamit ng puwersa ng kapulisan sa isang tao na hinahanap mo lamang, na sinasabi mong meron kang warrant of arrest na dala-dala. 2,000. Di po ba? Hindi nangyayari yan sa panahon, hindi nangyari kailanman yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pamalian nyo si Kamano, pamalian nyo ako mga katamay. Never. Pero ito, puwersahan. Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, yung paggamit nyo ng puwersa. Nagkakaroon na ng harassment, political harassment. Di po ba? Kung ang gumagawa lang yan, kahit sabihin mo kapulisan, limitado lang o 10 kapulisan o 20 kapulisan, may kasamang NBI ka mo. Pero obvious na may kasamang harassment yan dahil ikaw ba naman, 2,000 ang papasok sa iyong compound para kang diniklara na threat ng bayan, isa kang terorista. Di mo ba? Magse-serve ka lang ng warrant of arrest. Sa mga pangkaraniwang warrant of arrest serve lang nila, konting pulis lang ang dinadala. Isang patrol lang. Di mo ba? Pero ito, dahil nga kaalyado ng pamilya Duterte, kaya nangyayari itong ganitong puwersa kalakas na binibigay. Saka hiyang-hiya naman tayo sa mga representative. Kinukundi na rin nila yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang paghingi ng tawad sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay na ito pong mga ito talagang makikita mo po yung sinasabing pamumulitikal harassment, demolition job na ginagawa po. Magmula po dito, komento ni Kamanong sa kamera. Ang tanong naman natin mga katambay, ikumpara mo sa nagagawang trabaho ng mga Duterte, lalo-lalo sa Vice President. Ano naman ang credential? Ano credential nitong mga representative na si J. Kong Hoon at ni Paulo Ortega at ni Benny Abante? Yung mga nasasakupan po nito, mga distrito, ano po, ito pong itong mga congressman ito o representative, mga kaptambay, ano po ang nagagawa nito sa inyong mga lugar, sa inyong mga distrito? Ano po ang nagagawa nito? Kumpara nyo po sa Duterte, lalo-lalo na kay dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ikumpara nyo, ano po ang mga credential o sinasabing mga magandang nagawa nito sa ating bansa? Itong mga kapita-pitagang magagaling sa media, magagaling magsalita sa mainstream media, mga katambay. Samantalang ang Duterte, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte, naramdaman natin, unang taong pa lang, hanggang sa matapos yung 6 na taon, ramdam ng mga Pilipino,
yung ginawa niyang trabaho pagbabago sa ating bansa. Hanggang ngayon, napapakinabangan natin yung mga proyekto niya. Pero ito, kayo tatanungin ko mga katambay, tinatanong ko kayo, ano nagawa ng Pangulong Marcos magdadalawang taon na, o 2 taon na mahigit? Ano nagawang impact sa mga Pilipino? Kayo po tatanungin ko. Kumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Sa 2 taon, ano po ang impact, ano po ang magandang nagawa sa mga Pilipino, lalo sa mahihirap at lalo sa mga taxpayer. Sa mga taxpayer na katulad natin. Dahil hindi naman tayo nabibigyan na ayuda. Wala tayong natatanggap na ayuda. Tayong taxpayer. Ang binubusog lang nila sa ayuda. Yung mga sinasabing mahihirap, yung mahihirap nating kababayan, lalo ang mga porpis, yung pinupuntahan nila sa mga probinsya. Lahat po ba tayo nabibigyan nun? Di po ba hindi? Yung po ba ang sinasabi mo nagawa mo sa ating lipunan, sa ating bansa? Yung isang damukal na ayuda? Pera ng bayan, pera ng taxpayer, pero hindi equal ang pagtulong mo. Yung po ba ang ipagmamalaki ng sinasabi na administrasyon, katulad po, ito po, ipagtanggol niyo po ito, mga congressman, lalo po si Jay Kong Hun, at si Paulo Ortega, at si Benny Abante. Tama po ba ang pinaggagawa po ng administrasyon na doon kayo nakakiling, mga congressman? Tama po ba para sa aming mga taxpayer na laging sinusolusyonan nyo kung paano po kayo magpamigay ng ayuda? Yung po ba'y para sa amin lahat? Kami po ba lahat ay nabibigyan yan? Di ba? Nagtatanong na si Kamanong bilang mga taxpayer ng mga Pilipino, lalo ang mga OFW. Ano napapakinabangan ng mga OFW? Yung kanilang mga taxes, yung kanilang mga remittance, na puro proyekto lang yata ng bagong Pilipinas, puro pamimigay na ayuda, na hindi naman nila pera. Imbis na trabaho ang tutukan. Ang tatukan nyo po, mga congressman, ang tutukan nyo, hindi pamumulitikal harassment sa ating bansa. Hindi puro Duterte ang hina-harassment nyo at pinupolitika nyo. Ang trabahuhin nyo, yung makapagbigay po ng programa. Solusyonan nyo po ang mga trabaho, mga proyekto na magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino nang hindi puro ayuda ang ginagawa po ng Kamara. Lalo po sa pangunguna ng inyong speaker, komento ni Kamanong. Di po ba? Ang tinatrabaho nyo, puro yung Duterte na maganda nagawa sa Pilipinas. Samantalang kayo, wala pa kayong magandang nagagawa sa Pilipinas. Wala pa nagagawang maganda sa Pilipinas. Inaatake. Yung maraming nagawa sa Pilipinas ng 6 na taon, katulad ng dating Pangulong Duterte. Real talk tayo, real talk mga katambay. Di po ba? Yung nagawa ng dating Pangulong Duterte ng 6 na taon, ipanlalaban mo sa ginagawa ng administrasyon ng bagong Pilipinas ngayon na 2 taon. Ano yung 2 taon ipagmamalaki mo doon sa nagawa ng dating Pangulong Duterte? Sige nga. Puro ayuda lang ang nakikita namin. Di po ba? Ayuda, tapos kadiwa. Tapos bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso. Walang masyado pumapasok ng mga mag-i-invest sa atin. Real talk. Di po ba? Ang taas ng bilihin. Ang taas ng kuryente. Tubig. Di po ba? Ito po ba ay yung pinagmamalaki ng bagong Pilipinas, administrasyon ni dating Pangulong Duterte, na halos na kontrol ang bilihin, ang pagtaas ng bilihin, na kontrol niya ng 6 na taon? Di po ba? Tapos pupolitikahin mo yung katulad ng Vice President, pinupolitika mo. Tama naman yung sinabi niya rin. Na nagsisisi siya at humihingi siya ng tawad sa mga Pilipino, lalo sa mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Dahil yung sinamahan niya, na pinagkatiwalaan niya, na magtutuloy sana ng programa ng kanyang ama, na sana dire-diretso na pag-unlad ng ating bansa. Ano po nangyari? Nawalan po lahat ng saysay, lahat ng kanilang pinag-usapan. Sa pangunguna po ng Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, senadora. Di ba? Nawala ng saysay lahat. Hindi natupad. At lalo pa naghirap ang Pilipinas. Wala pa tayong pandemya. Wala tayong pandemya, pero nararanasan natin yung ganitong sistema sa Pilipinas. Nagtataas ang bilihin. Lahat na lang tumaas. Di po ba?
Walang pandemya, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. May pandemya, pero hindi natin naranasan yung ganitong sitwasyon na sobrang taas. May pandemya pa. At napakalaki pa ng nagawa niya para solusyonan ang pandemic sa ating bansa. Yung mayayamang bansa na sinasabing sagana sa resources at asset at sila pa nakatuklas ng gamot. Sila pa yung pinakamaraming namatay katulad ng Amerika, na United States of America. Mahigit na 1,000,000 ang namatay sa kanila sa COVID. Samantalang tayo, wala pang 100,000 o 60 plus lang. Itama niyo po si Kamanong. Ganon din po sa China. At sa mga nasasakupan po ng Europa. Di po ba? Dahil nga napakagaling humawak ng problema ang Pangulong Duterte. Alam na alam niya po i-shoulder o i-manage. At yung kanyang napakagaling na utak, napakinabangan ng 6 na taon ng mga Pilipino. Pero ngayon, ang mga Pilipino naging masaya katulad ni Kamanong. Pero ang mga congressman at mga senador, hindi naman lahat. Hindi nila nagugustuhan at hindi nila nagustuhan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kasi, komento ni Kamanong, dahil sa pamumulitika, pakinabang, at ayaw nang mawala sa kanila ang power. Di po ba? Kaya hiyang-hiya tayo dito sa mga congressman, mga katambay. Hiyang-hiya si Kamanong para batikusin mo ang sinasabi ng Vice President at dating Presidente Duterte. Di po ba? Sa kanilang mga nagawa na napakarami nilang ginawa. Itong mag-ama, ang Vice President Sara at ang dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa mga nagawa nito, walang nababalitaan si Kamanong ng mga legacy nito. Ni Congressman J. Kong Hoon at ni Paulo Ortega at ni Benny Abante. Si Benny Abante po, si Representative Abante, taga Maynila po ito. Diyan po napakaraming krimen at laganap ang droga po sa Manila. Yan po ang credential niya. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, yung pagmamalaki po ni Congressman Abante, yung napakarami pong krimen na gagawa sa Manila at napakalaganap ang droga sa Maynila. Yan po ang kanya ipagmamalaki. Di po ba? Kasi meron po tayong figure niyan. Kahit po i-google nyo, mga katambay, makikita nyo po sa buong Southeast Asia, ang index po ng syudad, city, sa buong Southeast Asia. Nangunguna po ang Maynila. Nangunguna po ang nasasakupan ni Congressman Benny Abante. Lalo po sa krimen at droga. At nasasama po sa top 5 ang Quezon City. Number 1 po ang Manila. Kaya hiyang-hiya tayo rito. Ikumpara mo po sa Davao na pinupolitika nila. Di po ba? At ginugulo po nila ang syudad ng Davao. Gusto nilang pasamain. Pasamain po sa mga Pilipino ang Davao. Parang nahandyan na lahat ang kriminal, nahandyan na lahat ang mga drug lord, nahandyan na mga terorismo sa Davao dahil kaya binubuhusan mo puwersa ng gobyerno. Napakarami mo nilalagay na puwersa ng gobyerno sa Davao City. Dahil nga sinisira mo ang image ng mga Duterte. Ganyan po nakikita ni Kamanong. Komento ni Kamanong, sinisira po ang image sa tao ng mga Duterte. Sinisira po sa atin. Pinalalabas po lahat na ang mga Duterte hindi magandang politiko, walang nagawang kabutihan sa bansa. Masama ang mga Duterte, isinasangkot sa droga, sa kriminalidad, sa EJK, sa war on drugs. Napakasama ng mga Duterte. Ang BP Sara, ganun din. Napakasama. Kurap, gumagastos ng milyon-milyon sa kanya confidential fund. Bumibiyahe ng may bagyo. Di po ba? Ganyan po nila ibagsak at siraan, ipolitika ang mga Duterte. Itong mga, lalo sa pangunguna po ng mga kapitapitagan natin sa Kamara, mga representative. Pero, never naman natin kinundina ang issue ng Pangulong Marcos sa droga. Never nila kinundina. At never, walang naglakas loob na congressman. Walang naglakas loob maliban na kay Paulo Duterte, kay Congressman Pulong. Siya lang ang may bayag dyan. Halos. Yung iba, tahimik.
tahimik yung iba dahil ayaw madamay yata yung kanilang mga distrito na magipit sa pondo yung kanilang mga distrito, itong ibang representative. Dahil hindi naman lahat ng representative nahawakan nila sa leeg. Yung iba, hindi na nagsasalita dahil hindi magpapunction ang kanilang distrito o walang budget na tamang ibibigay ang Kamara. Pero itong mga sinasabing enforcement na lagi natin nakikita sa media, lalo sa pag-iimbestiga po sa Kamara. Ito po, kadalasan ito, sila Jay Kung Hoon, Paulo Ortega, at Benny Abante, at marami pa po dyan. Nandiyan pa po sila Dan Fernandez, di ba? Sila Barbers. Marami po silang grupo. Itong mga representative na puro Duterte lang ang issue nila sa ating bansa. Pero hahanga si Kamanong, hahanga rito sa mga representative nito o congressman. Hahanga si Kamanong. Nasasabihin natin, ito'y makabansa at makabayan. Kung pinupolitika nila mga Duterte, bigyan nyo rin at silipin nyo rin. Wala bang problema ang Pangulong Marcos Jr.? Wala po ba siyang problema sa bansa? Wala po ba siyang issue na dapat pag-usapan natin sa ating bansa? At pag-usapan sa Kamara? Tanong ni Kamanong sa mga congressman, wala po bang issue ang Pangulong Marcos Jr.? Wala po ba siyang, napakalinis niya po bang presidente na wala man lang batikos sa kanya na nasasabi kayo at binabalita lalo sa social media at may lumabas pa na isang testigo na babae na sa pangalan po ni Cathy Binag? Di po ba? Tanging ang mga Duterte lang ang inyong tinututukan. Pero yung issue ng inyong mga boss, di umano. Yung inyong boss, yung inyong sinusunod, yata. Komento ni Kamanong. Wala kayong nakikitang bahid, anumang pagkakamali o korupsyon o issue sa kanyang bisyo, di umano. Pati ang mainstream media. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya, yung ginagawa po ni Vice President Sara Duterte, tama po yun. Dahil mismo siya, politiko siya eh. Politiko ang Vice President. Nakita niya po kung paano magpatakbo ang politiko, lalo ang kanyang ama, na kung paano maglingkod sa bayan at lalo sa mga taxpayer at mahihirap. Kasi ngayon nakikita po ni Vice President Sara Duterte na hindi politiko na makabayan at makamahirap at sinasabing maka-taxpayer ang administrasyon po natin ngayon. Ang nakikita ni Kamanong, ang politiko raw natin at nakikita ni Vice President sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, ay iba po ang diskarte. Parang di umano ito'y politikong pang-oligarko at politikong para sa politiko. Ganun po nakikita ni Vice President at nakikita ni Kamanong itong politika ngayon sa ating bansa sa pangunguna po ng Vice President ng Pangulong Marcos, ang bagong Pilipinas. Yung political nila na ginagawa ay para lang sa kanila, hindi po para sa buong Pilipinas. Protektado silang lahat ng kanilang pamumulitika at yung power ay gamit na gamit nila. At sa tingin din ni dating Pangulong Duterte, nagagamit po ang batas kapangyarihan sa hindi tamang pamamaraan. Nakikita po na isang magaling na presidente yan, dating Presidente Duterte, at napakagaling na abogado at napakagaling na huwes. Alam niya lahat, lalo sa paggamit ng batas. Hindi mo maiisahan at hindi mo maluluko ang dating Pangulong Duterte, lalo pag sa batas na pinag-uusapan at kung paano ito ipatupad. Alam po ng dating Pangulong Duterte yan. Hindi maluluko yan ng mga representative ng ating bansa. Kaya sa isang politiko, hahangaan mo talaga ang mga Duterte. Di ba? Kung paano po maglingkod. At marunong tumanggap ng pagkakamali. Yun ang napakaganda sa isang tao at sa isang politiko. Yung alam mo na ikaw ay mali, hinihingi mo ng tawad sa mga Pilipino dahil nagkamali ka. Ito bang mga nasa administrasyon ng bagong Pilipinas? Nakakita po ba kayo dito sa mga representative at magmula sa Pangulong Marcos? Meron po ba tayong nabalita na hiningi nila ng tawad sa atin? Sa mga pagkakamali nila? Sa mga nasabi nila? Katulad po ng mga pangarap?
Hiningi po ba ng tawad sa atin yun na, pasensya na po kayo mga kababayan ko. Yung sinabi ko po sa inyong 20 pesos na bigas ay hindi ko po nagawa. Pagpatawad niyo po ako. Meron po ba? Di po ba wala? Puro nagtetenga kawali lang po sila. Di ba? Magaling lang po mag-speech, magsalita, pero wala sa gawa. Di ba? Napaagaling pangako. Pero pagkatapos na sabihin na, kalimutan na. Kalimutan nyo na yung sinabi ko. Kalimutan nyo na yung pangarap ko. Di ba? Nakakalungkot. Mga katambay, kayo po, ano po ang masasabi nyo? Dito po sa nangyayaring political harassment sa mga sumusuporta sa mga Duterte. At mismong pamilya niya ay nakakaranas ito. Mukhang hindi po nila tatantanan hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto na mangyari sa mga Duterte. Di po ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po mga katambay sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel at lalong-lalo po sa mga na nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Ingatan po tayo mga katambay at sa muli po, paalam, bye-bye.